Surveyor yung in-applyan ko. Dati kasi mag-apply ka sa abroad, may exam, pa engineer ka may exam. Isipin mo, 6 ang kukunin, ang nag-apply 80. Ang dami. Mga veterano pa nag-abroad. Siyempre wala na akong ano dyan. Isipin ko, may exam eh. Sabi ko may exam to, surado to. Galing ako, team leader ako sa survey sa Bureau of Lands. Yari mo. 6 kami, pang 3 pa ako. Interview ng Koreano na Daiwo. Hindi ko na alam yung sagot kasi hindi pa ako marunong mag-Koreano. Kung hindi ko na alam yung tinatanong, puro lang yes sir, sagot ko, yes sir, okay sir, no problem sir, okay sir. Nung tanongin ako ng girlfriend ko na misis ko ngayon, tinongin magkano sweldo mo rin? Hindi ko na alam magkano yun, no? Hindi ko alam kung magkano sahod ko. Tapos nung makita ako sahod ko, $740. Ito 21 pa. Laki pa nun. 21 pa lang ng $. Nun. Alis ako. Alis ko, no, may nauna doon ng mga surveyor ng mga Ilocano, mga veterano na rin. Mga Ilocano, Kapampangan. Tapos, naka-earn niya ako doon. Naka-earn niya. Pero mga ospital doon sa Libya kasi marami mga Pilipino doon eh, mga immigrant na talaga eh. Kasi ano ng mga Libyano, mahal na mahal nila yung Pilipino. Sabi niya, Pilipino? Yeah. Pilipino mukulo, mautak na. Ito, palagi ko sa ospital niyan, mga Libya ko. Kasi ang niya mo, kasi pag pagod ka, yung namamanid yung bayag mo ba? Na akyat dito yan, mahirap ka na mag-ano, parang makapagtrabaho ka rin pero parang iniisip mo yung pakiramdam mo. 1 year contract tapos nag-extend ako 3 months tapos umuwi na ako. Nagkataon na hulog yung payslip ko. Siyempre sahod yan, confidential yan eh. Nakita nila, Jun, magkano sahod mo? Sabi ko 740 sahod mo. Sabi ko, oo, bakit? Ito malaki pa yung sahod mo sa amin. Sabi ko, bakit ba? Akala ko, sabi ko, ex-abroad kayo, veterano kayo, ako baguhan lang ako. 650 lang kami, ikaw 740. Na-complain sila sa management. Sabi, bakit di mo sinabi sa amin? Sabi ko, di naman pwede pagsasabi yung sahod na yan eh. Diba? Sabi ko, confidential yan. At saka hindi naman kayo nagtanong. Reklamo sila sa management. Pinagbigyan sila, ginawa silang 750, di abansi sila ng $10 okay lang. Sabi nila, dapat June noon pa sinabihan mo na kami. Sabi ko, hindi naman ako nagano eh, hindi ko man alam yan kasi una-una ex-abroad kayo, ako baguhan lang ako. Nauna pa kayo rito, so di ko alam ng sahod nyo, mababa kumpara sa akin. Nagbase yung Koreano dun sa ano mo, sa pag-exam mo. Hindi. Siguro kasi kasi galing ako sa Bureau of Lands, team leader ako sa survey. Bali, ako yung leader, 4 yung surveyor team ko eh. Yung sa Guimaras pa kami, nag-survey kami, cadastral survey. Nakita ng NP doon, amigo, ganda ng teleskopyo mo. Sabi ko, ano yan, total station sa pang-survey yan. Hindi pwede sa mga ano yan, mabigat yan. Pwede namin hiramin yan. Sabi ko, hindi pwede kasi gobyerno, pag-aari ng gobyerno to. Hiramin namin yan, ibalik na namin. Nilapitan ako ng lokal sa mga ano yan. So, wala akong magawa. Pinahiram ko, hinintay ko na ibalik after 2 weeks. Wala naman, gumawa ako ng report. Sabi ko, yan na naman ng kasamaan ko, suportado naman nila ako. Sabi ko, sir, alam nga naman, di ko pa ano yan eh, ano ba yung importante, yung buhay namin o yung instrumento na yan. Pagbalik ko, 2 linggo kami doon eh, official business. Pagbalik ko, gumawa yung lumabas yung result sa board examination. Alam mo kung magkano yung kumuha ng board exam? 7,500. Ang dami. Alam mo kung magkano pumasa? 450. Kasama pa dalawa ko ng kapatid ko. The lowest passing percentage sa Civil Engineering Board Examination. Umuwi ako. Padating ko sa boarding house.
Sinabi ako ng landlord ko, pero yung pasado kayo ng kapatid mo sa board exam. Biglang akong lumiwanag paningin ko, pero hindi lang ako ng pahalata na excited ba ako. Linggo yun. Ang ginawa ko, pumunta ako sa city. Hinanap ko talaga yung newspaper kahapon, Sabado. Oo, nakita ko, doon pangalan ko. Yun pala, yung misis ko nakakuha na ng result. Alam na. Yun. Pagkapasa ko noon, take out sa Manila. Hindi na ako nag-take out wala kang kapira-pira mag-take out ka eh. Kinuha ko lang yung ID at saka certificate ko. Yun ang hiring day, nag-apply na ako. Umalis ako. Hindi na ako nagpaalam sa DNR. Hindi na ako nagpaalam doon, hindi na ako bumalik. After 1.5 years, bumalik ako sa opisina. Sabi ng Ilocano na si Alfredo Miargas na chief ng service division, pero yung saan ka galing? Sabi ko, sir, nag-abroad ako eh. Bakit hindi ka nagpaalam dito? Awol ka rito. Isa lang nga na, sir, wala akong pira pang sakay sa barko. So, dumiritso na ako. Yun. Yung sa Bureau of Lands ako, hindi ako wala na pira kasi marunong ako maggawa ng sketch plan. Sketch plan, 500 pesos na yan o 300, pinakabababa yan. Sa survey kasi, kahit na wala kang ginawa, pwede ka kumuha ng advance payment. Oo. Halimbawa, magpa-relocate ka ng lote mo. Bigyan mo ako ng titulo ng lupa mo. So, ayan ang original description yan, nakasulat sa titulo ng lupa mo. Gagawa ko ng sketch yan. Ngayon, mahal na magpa-survey, yung maglalagay ng buhon. Yan nga. Marami klaseng survey. Ang cadastral survey, yan ang pinakamalaking survey na buong barangay ba? Cadastral yan. Ang relocation survey, yung lote mo na isa, i-relocate mo yung boundary mo, i-relocate ko yung kung saan nakaplastar yung muhon. No. May number yan, 1, 2, 3, 4, may bearing at saka asimot yan. Pero kung magpa-relocate ka, yung mga adjoining lot na mga may-ari ng lupa na sa katabi mo, kailangan present sila. Para pag ilagay ng surveyor yung location ng muhon pag relocate niya, makita nila either may questionable o hindi. Kasi wala namang perfect na kuminsano nga may mga 6 inches na discrepancy. So pag-usapan nyo yan kung okay lang naman sa inyo kahit ilagay ng surveyor dito. Pero yung may-ari ng lote sa kabila, dito dati yan. So pag-usapan nyo yan. O sige, dito na lang ilagay yan. Yun lang ba? No. Dapat present sila, hindi pwede na hindi present yung owner ng adjoining lot. Ang subdivision survey, isang boundary ng lupa yan na malaki, i-subdivide mo yan, alimbawa yung area ng boundary ng lupa 10,000 square meter, yun yung 1 hectare yan. I-divide mo yan sa 10, so every lote 1,000 square meter. So gawan mo muna ng plano yan, i-table mo muna yan. So request ka ng payment sa may-ari. Gawan mo ng lote, gawan mo ng plano, ng sketch mo muna yan, i-table mo muna yan para ma-divide mo sa 10. Pagtapos na i-table mo yan, makita mo ng location yan, ipakita mo sa may-ari, ito yung subdivision ganito, ito yung lote ganito. Pag okay na sila, yan. So hingi ka down payment. Pag hingi mo ng down payment, dalhin mo sa site yan. Doon mo i-sit out yung mga din table survey mo. I-sit out mo doon yan sa site mismo, sa lupa ng may-ari. Actual mo doon. Actual na. Yan ang subdivision. Ang relocation subdivision, i-relocate mo muna yung muhon base sa technical description ng lote. Pagka-relocate mo yan, i-table survey mo naman, mahal-mahal yan kunti. Yan. Tapos i-actual mo. Yan. Kung magpatitulo ka ng lupa, halimbawa, kasi maraming lupa na na walang titulo yung declaration lang Rights. I-advance survey yan, gagawa ng advance survey yan. I-advance survey ng surveyor yan. Pupunta siya doon,
sa lote mo, i-relocate yung muhon, gagawa ng advance survey yan. Tapos kasama na yung mga binayaran mo ng mga ano yan, ng mga taxes dyan, yearly, ikaw ang may ang lupa nito. Kasi sa declaration kasi na nakalagay ang lot number dyan. Master ko yan. Ang tagal ko dyan eh. Yung mga technical description ng boundary kung minsan di maklose yung bearing nyo yan. Pag dumating yung mga surveyor na mga surveying company yan, libro-libro yan. Hanapin yung dagat. Peryong yan. San Peryong? Ako troubleshooter eh. Kahit anong hirap, close eh. Ano ko yan, manipulate ko yung bearing yan para mag-close lang. Dati isang lote na yan, 5 piso yan. Isang lote kung minsan 100. Ang dami. Oo. 5,000 na. Sa lote 200 rand. Isang boundary kasi may-ari ng yan. Nagala ko dyan. So, nang mag-graduate ako sa civil engineering, kasi nag-aaral kasi ako, student assistant ako sa survey. Gumagawa na ako ng pag-graduating kasi pag 5th year mo na, gagawa ka ng plano ng road construction. So, nag-road survey na ako. Student assistant ako. So, alam ko na yung survey. Pagpasok ko sa Bureau of Lands, edi lalong na-master ko na, pasok ako agad. So habang nagtatrabaho ako, nagre-review ako pag 5 PM na uwian na yan, tas 4 ng hapon na yan, review ako ng 1 month lang. Huwag ako ng exam. Di ko naman iniisip na pumasa ako kasi iba nga, ilang beses kumuha, di pumasa eh. Ang nagkataon lang kasi ng mag-exam, yung mga primero na exam namin, mathematics ang surveying. 3 ang question sa surveying. Ay di perfect ko. Dalawa naman yung sa mathematics ni algebra nga simple lang yung y equation na father and son. 86 ko ako. Yung kapatid ko nga kasi matalino, kapatid ko scholar, yung 91 nakuha niya. Sa sunod na araw naman, doon kami nahirapan sa hydraulics. Kasi mechanical hydraulics yung yung mga pumps ba. Problem eh. So magkatabi yung kapatid ko, ako dito, yung kapatid ko sa kabila, hindi magpasilyo sa gitna. Alam mo yung dalawang babae na sumusunod sa amin, si Anne apelyido kasi Anyo. Ang ginagawa namin, nagaya namin yung answer sheet namin sa ilalim. Nakita kami ng floor supervisor. Sabi niya, kapatid ko yun, sabi ko, bawal yung ginagawa niyo, sinusunod ko, pinapasunod yung kasama mo. Sabi ko, ma'am, sige, okay yan, basta pag dumating yung floor manager, alisin niyo yan, baka ma-kick out kayo. Panay pangalabit yung dalang babae, hindi pinasunod na namin, pumasa sila. Oo. So, nahirapan kami sa mechanical hydraulics kasi dati ang exam kasi manual eh, hindi computerized eh. Ngayon computerized na eh. Testingan ko yung kapatid ko, sabi ko, tol, nahirapan ako tol. Ma-back out na ako. Sabi ko, sakit. Mag-back out ka, wala ka ng pag-asa. Dito ka na sa loob, tapusin mo na. Sabi ko, sige, kanya-kanya na lang tayo. Nakakawa ko ng 57. Kasi mga less than 50 ka, kahit perfect yung number 1 na subject, failure ka eh. Kapatid ko nakakuha, mabuti nakakuha ng 51. Sa third day naman, design ng construction. Design ng construction. Nag-review sa Manila, nag-review na ako sa Iloilo ng 1 month. Ang lumabas na subject, 3 yung lumabas na problem sa review nila sa Manila. 2 yung problem na lumabas dito sa Iloilo, 5. Ay, kuha yan 96. Kuha ko 82. So, papasa kami 2. Yun. Ilang kami engineer, 5 kami kaya. 2 kaming civil. Panganay namin mechanical. Sunod sa akin electrical. Yung pinakamuso namin mechanical. Yung puro kami working student. Madrid nagpa-aral niya. Oo, kasi tatay namin karpintero eh. Karpintero tatay namin pero maintenance sa foreman. Kahit na grade 6 lang si tatay, marunong overhaul ng electric motor. Mag-rewind, magtataka nga kami kung saan niya kayo sinusunod yun. Oo. Ang hirap mag-rewind ha. Oo, grade 6 lang siya, pinapadesign ng Madrid, gumagawa ng building na 3 stories. Inang mag-graduate na ako, doon sinusunod ako sa kanya.
Kasi maintenance ba ano, foreman siya eh. Sunod-sunod ako sa kanya. So Madre, ang paral sa amin, puro kami lahat working student. Kasi yung lula ko, na dalawang lula ko na kapatid ng ang nanay ko, ang nanay niya pure Spanish. Inasawa lang ng lulo ko 'yan. Yung kapatid ng nanay ko, ng lula ko, dalawang Spanish ng mga Madre 'yon sa Asuncion. Yung kapatid nila na lalaki, pare rin. Maraming. Oo. Taling-taling. Ito na, isang taon. So working student ako doon sa Sagrado. Umaga pa lang, boy. Alas 4 yan, gising na ko yung mag-map ng pasilyo, mag-map ng classroom, mag-map ng opisina yan. Kasi alas 7 pasok ko eh. So ang rasyon ni tatay na pagkain, hati namin yan. Kaso lang si tatay may niyog eh. Kaya may tuba siya bata hapon eh. Pag uwi ko yan, lasing may tuba. Inuman tuba eh. Kumisa na pag umaga, pasok ko trabaho, amoy ko tuba eh. Mga Madre kasi dati, natulungin. Oo. Yun. Pagkapon naman yan, alas 7 yan. Mag-map na naman ako yan. Punta na ako sa may fourth floor yan. May mga doon, may mga intern doon na mga may anak ng mga asindiro, mga mayayaman. Kasi ang kolehiyo din sa Sagrado Corazon de Jesus dati purely pang babae lang 'yon. So diyan lang sila sa loob. Pag lumabas sila kasama parents nila. Kasi maraming nabubuntis eh. Oo. Kasi umakyat yung mga boyfriend nila diyan, punta doon. So ako yan nung hapon yan, punta kasi babaw, yung mag-map na ko doon yan, mga ganda mga babae, doon nakapanty, nakabara lang yan, buhay na patulog, makanaka-90s lang, patulog. Kuminsan, Jun, kakalabit yan, mga sabik eh, kasi buwanan sila. Pero, siyempre bata pa ako eh. Bata na ako, pero tumigas na rin sa ganda eh. Makakaganda eh. Hanggang sa nakagamit ako, congratulate sila sa akin, Jun. Matalinin ko talaga si Jun. Si famous tatay, pag-retire ni tatay, pag-retire niya, di may pensyon na siya, is. Trabaho pa rin siya kaswal. Kinuha pa rin sa Madrid. Lahat ng mga susi dyan, si tatay may hawak din sa susi na yan. Dyan sa Sagrado kahit ng mga lahat yan. Kaya malaking tiwala nila sa tatay. Alam mo kung ano kalaking tatay? Parang Jimmy lang. Alam mo Jimmy? Oo. Pakaliit mo na. Ganyan lang sa tatay. Malaki ang katawan ni tatay. Pero ganyan lang sa tatay. Paskulado. Ulit. Ang pangangatawan namin sunog kami kinanay eh. Kasi ang middle initial ni nanay hingko eh. Puro Spanish talaga. Si Jimmy, kung nabubuhay pa yun, pag hindi mo kilala, mapapatulan mo rin yun eh. No? Ay muntik ko ng patulan yan, boy. Ang lit-lit, ang payat-payat eh. Oo. Ang siga eh. Kasi ganito yon. Sabi ko nga, ay tao na to, sabi ko. Galing ako sa Udicot. Pagkatapos eleksyon, siyempre talo si Patrick Manning, Kamla, hindi palit ang tao. Hindi na-renew yung kontrata namin. Na ano Na sa bisyo, 2012 yun. bisyo, no? Hmm. Pinamatay niya. Grabe kasi mag-inom. Tapos, pag ano ko doon, pag 2013, tanggap ko sa NITCO, project manager. At that time, wala akong, siyempre wala namang problema dyan, naman isipin mo. Pero sarili kong pira ba? Yung parinig sa akin, sabi niya, yun man, inom na kayo, inom. Sabi ko, gago ka pala eh. Alam mo na wala akong trabaho sa isang taon, nag-apply pa ako eh. Sabi ko, nakita mo naman kung ako may pira, hindi ka na kailangan mag-ano sa akin. Hindi ka na kailangan mag-ano sa akin kasi inom lang yan eh. Buti na mo nangyari sa kanya. Nasubrahan sa amin. Ang daming pira na sa Jimmy, ang laki ng kumita si Jimmy. Malaking sahod ng pharmacy, saka may mga overtime pa sila. Inabuso niya, no? Inabuso niya katawan niya, araw-araw inom. Araw-araw inom. Sino mas ayos eh? Lasing lagi eh. Sino man kami? Chickboy. Muntis ko ng mapalo ng ano yun, ng siya yun. Ay, tumakbo. Ay, sabi ko. Huwag ka mabiro sa Ilonggo sa Jimmy. Sabi ko. Kami, Araw-araw kasi wala na sa ayos sa utak mo. kaming mga Ilonggo,
maganda kami mga kaibigan. Pero kung ganyan ang ugali mo sa laban, di kami takatakbo ha. Sabi ko sa iyo ha. Eh, wag mo kung Matatawa ka na pag hindi mo hindi nga kabisado ako talaga, tumatakbo sa mga natawan ko itong laki-laki ng mga 6-footer eh, 7-footer. Mabait naman si Jimmy kung di nakainom eh. Oo, pag hindi nakainom, mabait. maayos siya. Mm. Pero pag nakainom na, putet, siga. Tingnan mo niya sa sinayang ni Jimmy yung buhay niya dito sa Trinidad. Nilaspag niya yung sarili niya sa alak. Oo, daming pira na wala sa kanya, wala siyang ginastos ano yung walang pira ni Jimmy. Lakas kumita eh. Binata kasi, no? Ah, Binata. Na ano siya sa bisyo. Babae, alak. pag bisyo yung ano mo, yung inom yung ano mo, uunahin mo. Pag tumanda ka, sigurado mag-kidney problem ka. Kaya hinahinay na lang pag-inom ngayon. Hindi araw-araw. Kaya isang linggo. Pero yung araw-araw, nako. Bagsak talaga katawan. Traffic na talaga dito. Hanggang sa may ano yan. Oo, doon alas 5. Hanggang sa may palengke. Radyo na ako doon sa may tower niya. Para malapit-lapit doon sa... Hanggang dyan yan sa may palengke na yan. Traffic na. Uwi ang biyernes eh. Hindi naman ma-edit. Hindi pa yung sa mga ito. Ganyan lang. Saan tower? Doon sa may lighthouse yan. Traffic. Basta umulan dito sa Trinidad, sigurado traffic eh. Kahit na sabihin mo mang walang pasok, walang ano, basta umulan. Ambul na nga lang eh. Ha? Umambul lang ng kunti. Ayun na yung traffic. Tapos yung traffic light pa naman na wala pang 100 meters, traffic light na naman. Tat ng traffic dito sa Trinidad eh. Yung traffic light, Oo. ayun tingnan mo, wala pang 100 meters na, mayroon sa kabila, mayroon naman. Dalawang traffic light pa dadaan. May isda doon mo na yung apat ba yung isda doon? Pagka ano, prituin mo yung dalawa. Mag-iinom ka. Baka ulam pa kita. Ay, yung pansigang doon, nasa loob ng kwarto ko yung pansigang eh. Wala pang 100 meters, traffic light. Pagka Traffic light. nakakatakay na kayo ng Tigarawan Dibo, uwi na kayo ha? Ha? Pag nakakatakay na kayo ng Tigarawan Dibo, uwi na kayo. Mate. Sa bahay na lang tayo din.
Yung traffic. Lalo, baka umuwi ka rin saan pa rin nandun ito. Ay, Ako, naku. putang ina niyan. Bibigyan sa bebe. Dito ka sa kaliwa at bababa siya dito sa dulo. Tama na, dyan ka oh. Okay, tapos na yan. Dito ka na siguro, lumabas. Hindi ka na dito na eh. Pwede dito. Oh, Okay, pakakari mo na para bukas na yan. Para pag nag-green eh, ano. Okay. Okay, Oo, sige. Uwi na kayo pagka ano na ha. Oo. okay na. Pero may inom naman talaga yan. Oo. Siya. Nagsusulian umiinom sa kwarto. Ha? Nagsusulong umiinom sa kwarto. May alak yan doon sa loob niya. Yun nga lang, hindi siya pwedeng mag yung gala kasi pagka nalasing na, hindi niya na maalis yung sarili niya. Yan. Nasasama mo na uminom yan. Lagi kami nagiinuman yan. Pag nakainuman mo yan, magsisigawan kayo niyan. Bakit? Mataas din ang buso si Bingi. Hindi ba karinig yun? Mahina pandinig niya. Mahina ang pandinig kaya Diba? pasigaw magsalita. Kaya mo malakas magsalita. Bingi, hindi niya maintindihan minsan. Ah, ganon? Pagkakausapin mo yan, mahina yung ano mo, hindi ka niya maririnig. Bata pa siguro yan si Manito, mga ilang taon na yan. 53, kung hindi 53, 54. Parang healthy pa kung saan yan ah. Yan, bingi. Pag nalasing, nakainom na yan, wala na sa, hindi niya na ma-control yung sarili niya. Ganon yan. Hindi ko paglampas na yan, ano na yan. Yan, di. Pag ganito, traffic talaga ito. Traffic talaga sa ito ang Trinidad, di ba sa umulan yan, 100% yan, traffic yan. Kahit saan ka pumunta, lalo na sa Liliang ka dadaan, na ano ko yan dati eh. Na experience yun dati. Umulan, doon ako sa Liliang dumaan, ay nako, mula pa lang sa paanan, dyan na paakyat ka, traffic na. Nagsisinga ako eh. Sabi ko, dito ako dumaan para lang iwas sa traffic. Yun pala, grabe rin palang traffic. Mas malala. Mas malala pa nun. Ikaw, wala ka pa sulta, no? 46. Ha? 46. 70. Pumunta ako rito 2008 plus 17 years na ako dito. Nakawalong taon na rin ako dito. 46 na ako pumunta rito. 46 na. Ali, 48. 48. 2008, 48 ako pumunta. Ba, ay 10 taon ka na dito. 17 years na ako dito. 17 years ka na. Grabe.
day, no? Ay umaga, ano lang siya, ambon-ambon. Oo. Kaya ngayon bumilo ng lakas. Hindi naman malakas, kaso lang tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, oh. Pang ano talaga, pang traffic talaga na ulan talaga. Ano ba yung gabi to? Alam mo. Pumunta ka. May internet ka, message ko nga si Alvin, baka dumaan sa bahay. Baka dumaan yung buhay. A54. Ah, ito. May pangalan ka pala dito. Password, Yun ano nino? GUN. mga capital J. J. Maliit. Oh. Traffic, papunta pa lang kami. Siwan nito binaba na namin sa town, may mga traffic. Oh, bakit? Sabi mo kasi 20 lang eh. Tawagan mo si Juanito, sabi mo sa kanya ka magpalo para hindi ka na lumabas. Babayaran naman, babayaran ko sa kanya pagbalik mamaya. Doon sa town. Oh, bilisan mo, naglalakad pa yon. Huwag mo patayin. Umultang, hindi ko mahanap yung number niya. Nawala na yung number niya dito sa akin. Sige. Ah, ito pala. 738-9416. 738-9416. May ID ka dyan, wala? Meron. Passport, madala passport mo? Wala. Pero yung ano to, ID sa Pinas. Nagamit ko sa ano, napunta namin casino, tinatanggap naman. Yung passport ko nasa bus ko. Bakit? Kinuha niya nung Biyernes.
Tapos niya ibalik sa'yo? Hindi pa nabalik. Papatatakan niya sa working permit ko. Eh, pag nagpapadala ako doon, yung sa cellphone ko lang, yung picture. So may work permit kayo dyan? Inaayos niya. Yung nag-ialaka din sa akin. 100, ano lang nagastos niya sa akin? May gitsang daan na. Kasan? Oo, natiti. 115. 1,000 titi? Hmm. Ba? Immigration to yun. Hindi, nagbabayad siya kay Sasi. Yung sasi, Sasi, yung tagalakad ng mga papel dito ng mga Pilipino. napaka-pipi yun. Hindi. Siya yung nag-ayos kay kay Loverboy eh. Marami naman yung naayusan na dito ng papel. Kinuha niya sa akin ng dito. Sasi, yan, local yan. Oh, local. Indian na. Bawat dalaw pera. Ha? Bawat dalaw pera. Ako hindi na ako hindi na ako Eh, sana nga. Paban naman na yung papel ko. ang tagal ko ng pending eh, may ban pa nga ako eh. Unahan ko muna siya umuwi. Uwi muna ako para may kasama si June. Si Juni may work permit, wala rin. Eh, pagkatapos sa akin, siya man susunod. Sabi ng boss mo. Ayusin din niya yun. Mahilig makipag-argumento. Kabisado ko na yung galing yun. Ako na huli-huli ko ng ano niya, galit niya. Mag-i-explain yung kapatid ng boss namin na babae kasi siyang nagbabantay doon, manager namin doon sa sa loob. Hindi sabi ko ka nang sasagot pag hindi naman ikaw ang inaawat. Wala bang project ang ang bossing yun sa mga construction sa labas? Wala, puro cleaning siya. Mga construction site na pagkatapos matapos kami ang naglilinis. Puro siya Baka housekeeping. sabihin mo nga kumuha ng project nga. Yung nakaraan sana yung bahay niya. Inaano nga namin na kumuha siya. Eh nakita naman niya na marunong si June eh. Sabi niya susunod kukuha ko ng Oo, sabihin mo may engineer tayo, boss na garantisado na membro na board of engineering dito. Oo. Galing yan sa Udicot, tas ka sa sa NIDCO. Kukuha Ang hirap pasukin nga Udicot NIDCO rito gobyerno ha. O alanganin, dalang abilidad mo, hindi ka makapasok yan ha. May pit na sila. Ha? May pit. At saka talagang top caliber ka talaga eh. Na engineer eh, hindi ka basta-basta mabaton dyan nga, hindi mo ko lang na wala kang experience. Kaso lang mapolitika lang. May politika. Siyempre eh. Oo. Kung hindi ko rin papansin yan, pero nadali ako sa NIDCO eh. Ang kasama ko nung project manager kasi hindi, sa site kasi ko na-assign eh, madalang lang kasi ako sa opisina eh. Kaya nga hindi na ako na-expose sa opisina. Pero okay na yun, 5 years na yun. At hindi yun, politician talaga yun. Akala mo, magsalita ito lang, hindi nagagalit yun. Talagang talaga sa mga magaling magpolitika talaga yung niya. Kung sa abilidad lang, sa construction lang, iwanan ko. Ako bigyan mo lang ko ng project, bigyan mo lang ko ng resources eh. Patakbuhin ko yan eh. Kung wala ang surveyor, ako mag-survey. Kung walang estimate, ako mag-estimate. Kung ako wala ang quality control, ako. Kung ako walang design, ako mag-design. Ako mag-drawing. Kung walang scheduling, ako mag-schedule. Mag-supervise, may inspeksyon. Mag-construct. Kung may
banda yan dito nung nag-aaral ko, di mo yung mga engineer mo yan. Pumunta ako dito, marunong ako lang siya yata marunong mag-drive dito. Iba dito na natuto mag-drive yun. Ayun si... Dito lang siya ano... Senador. Kaya ako ng mga pulis na to eh. Kahit na napakadulas ang daan, kahit na masikip talagang ano, Siksik yan. kala mo may ano eh. Papasukin ba ako doon na kayo nakasyon? Oo, Sa Royal Princess ayaw nila magpapasok. Kahit nakasyon ka may dress code nakasapatos. doon eh. Ayaw nila. May dress code. Alam mo yung traffic sabi ko sa'yo. Basta alas 2. Kumpisa alas 2 traffic na yan. Oo. Hanggang doon sa ano to. Hanggang sa may lampas ng Cuba. Si Tino, galing yata si Tino sa HCL eh. Construction. May alam rin si Tino dito sa mga finishing. Kasi kung ako talo ako eh. Ah, Huwag niya akong gusto niya kumita eh. yeah. Laro siya Kasi eh. ako, yung laro ko, Galing mo. hindi na kumutang niya sa laro na yan eh. Tapos Magkano na tigil mo noon? kaya panalo ko, pero 1,000 sa panalo ko eh. Nabawian ka binayaran pa. niya ako eh. Nabawian ka pa ng bandang wala eh. Hindi, nabawian ako, pero tumirada na naman ako. Oh, si Eric na nakapanalo pa eh. Si John rin natalo ng 200 daw. 500 ang panalo ko pag alis ko. Si Tinong masyadong nasaktan. Laging talo yun eh. Isang bracket. Si Eric unang-unang... Hindi pa sila nanalo sa akin sa tungit yan. Ay yung dalawang yun, laging talunan yun eh. Sino? Yun, si Tino tsaka si Eric. Si Eric minsan lang manalo yun sa ilang bisis. Sabi sa ano ko sa mga laro nila sana. Si Tino, hindi magdidiga lang mataas yan. Mababa talaga. Pag malakas ang loob mo, draw mo. Si Eric, ay ako pa. Alam mo na yung bra na lumalabas eh. 1 to 3, 1,000, 2,000, 3,000. Oo. Alas namin eh 100 eh. Madyong, Lakinain, Bakarat, Madyong Tagalog, Madyong Luka na Ilonggo ah. Madyong Tagalog, sarap lang sarap maglaro. Madyong na hard labor din. Yung hindi ko maintindihan yung sa yung Bisaya, may meron silang mga ano, Beauty, news oh. Kasi yung maliit pa ako, yung bahay namin talaga may madyungan talaga. Pag nanay yan, 7 taon pala ako marunong madyong eh. Nanay yan, magpahinga yan ako, magkakarain yan ako, papalit sa kanya. Oo. Kung hindi ako ibig sabihin na sugarol na nang dadayo din. Yan sa lugar namin. Dadaya ako sa ano, basta sa Pasig ako, inimbita ako ng kumpare ko. Sabi niya, pre, may padyungan doon sa amin, medyo malakasan, dayo ka. Sabi ko, may punan ako dito. Sabi niya, hati tayo, tig 1.5. Malakasan na laro nila, pero hindi naman ano. Laro ako, putangin na, ang daming meron. Oo, mga mapaya pa yun. Tayo dito. Sabi ko, labang ko yung bra ko, nakatao ba? Magtiyaya lang ako ng ilang piraso, taong lahat. Pambaramos madyong. Kaabot sila sa ulo, hindi nila mabasa. Touch. Marunong mo touching, di ba? Oo, magsalat. Magsalat oh. Lalo na kung bago, kahit luma, nasasalat ko pa yan eh. Pero ngayon, sa tagal na hindi ako nagmadyong, medyo sasablay-sablay na ako na ngayon. Tagal na, 15 years siguro ako hindi naglaro. Ano lang sa amin, ano lang mga kaya nga bumalik ako dito dahil pag doon ako sa amin, talagang madyong araw-araw yun. Tumit araw-araw yun. Tapos yayain ka pa sabong, inuman pa. May madyungan din kami, bumili ako ng madyungan eh. Dito? Hindi sa amin dati. Kasi yung tatay ko adik sa madyong. Eh request niya, gusto niya magmadyong palagi.
Malapit na lang mamatay yung tatay ko, nagmamadyong pa eh. Oo. Umuwi sa bahay, namatay na. Ano sakit niya? Komplikasyon. Daming sakit mo. Malakas din kasi mag-bisyo dati. Pinauwi namin ng Negros kasi nahanap ko yung mga kapatid namin doon, nahanap ko sila. Tatay mo, alam ko ha? Oo, Negros Occidental. Saan sa Negros? Occidental. Sa Bacolod mismo? Negros Occidental sa Baco. Hmm. Tanulo. Doon kayo pinanganak o Dito na. Manila na? Marikina ako. Yung panganay namin sa Zambales. Grabe ang Marikina ngayon. Baha Marikina ngayon. Oo. State of calamity ang Marikina ngayon. Last year, ganun din yun. Taon-taon doon. Daanan yan sa Ilog Pasig. Tanga, sa Pasig kami nakatira. So, kamusta naman yung sa bayan doon? Hindi napiktado? Saan? Sa Marikina ngayon? Wala na kayo doon? Oh, wala na. Sa Pasig kami nalipat dati. Tain lang yan. Taon-taon kaming nasa evacuation. Inuwi ko yung pamilya ko sa ano. Lukos? Yan sa Pangasinan. Pangasinan? Hmm. So marunong ko rin mga pangalatok? Pangasinan talaga ako salita. Makailunggo ako sa ano lang, makaintindi lang. Pangalatok ang hirap-hirap intindihan yan eh. Maraming mga Pangasinan na hindi marunong magpanggalatok pero marunong mag-Ilocano. Ilocano. Marunong naman ng Ilocano na hindi marunong mag-Ilocano pero marunong magpanggalatok. Yung tatay ko kahit Ilocano Pangasinan alam. Kasi kasama ko sa Libya dati, mga Pangasinan, panggalatok, sabi ko mag Tagalog naman kayo para makasali naman ako sa kwentuhan nyo. Binagyo kami kahapon sa Pangasinan. Ubos ang bahay. Kapon? Oh, ubos ang bahay. Tapa lahat. Bahay ko lang yung medyo matibay-tibay kasi ako lang hindi nalipad yung bubong. Pero walang mga kapitbahay namin. Ubos lahat ang bubong nila. Namatayan pa ako ng kambing. Mga ubos alaga kong manok. Kapon? Oo, tapon lang. Pero yung bahay mo wala naman, hindi naman na ano, okay lang. Yung tiris ko na bagong pagawa, tanggal lahat yung pako niya. Hindi siya nalipad pero tanggal lahat ang pako. Okay lang yan. At saka importante, walang na ano, walang nasawi sa mga kamag-anak mo. Yun ang Wala naman. Punta sila ng evacuation lahat eh. importante, yun ang pinaka-importante sa lahat. Punta sila ng evacuation. Eskwelahan. Video okay ko. Baka nasira yung video okay ko. Inabot daw ng tubig yung video okay ko eh. Mga ano lang yan. Pero yung tamil din ang bili ko doon. Walang Mga ano lang yan, mga tawag yan, mga sana hindi nasira. Binili ko, mahilig magkanta yung anak kong babae. Kaya binili ko. Napanalunan ko yun sa online casino. ang video ke. Oh, nanalo ako ng 45,000 ay binili ko ng video okay. Dito, unang kasino dito? Hindi sa Pinas, yung online sa cellphone. Nag-online kasi Pilipinas, oh? Oo. Yung sa cellphone, yung pinapakita ko sa'yo dati. Sige na tayo. Ting din.